mga kababayan. O, nasaan ba tayo? Nasaan ba tayo? Inday Sara Duterte, o ito. Nagpapasalamat na si BP, ha? Saan ba yun? Yung pagpapasalamat ni Vice Presidente, o, para po doon sa Iglesia ni Cristo. Eh, di ba? O, ito mga bossing, nasaan ba yun? Sara Duterte, o, INC rally, a powerful display of unity and faith. Ayan daw ho, mga kababayan. Sa akin naman ho, no? Sa akin naman ho, mga bossing, kung talagang si BP Sara ay naniniwala doon sa sinusulong, yung sinasabing kapayapaan nga daw ho, no? Pagkakaisa, mga bossing. Sasagot niya dyan, open po tayo sa kapayapaan, no? Kung talagang isa sa buhay at isa sa puso niya, open po tayo sa kapayapaan. Pero, mga bossing, yung ating Vice Presidente, parang gustong palabasin na yung ginawa ng Iglesia ni Cristo ay para po sa kanya. No? Which is, nakita naman natin talaga na mukhang para sa kanya yon. Sa pamamagitan po ng pagtayo sa entablado ni Rodante Marcoleta. Kaya nga yung sinasabi, di ba, Ramjay Negros Island, na ito po ay para sa kapayapaan. No? Isang miyembro pumunta doon. Nako, magiging parte ako ng isang pagkilos na para mapag-isa ulit ang bayang Pilipinas. Pagdating mo doon, no, isa kang miyembro, nakaganon ka. O, game na, makikinig na ako. Expect mo yung mga sayawan. Ano, expect mo, kapayapaan. O, yung mga ganon, di ba? Sayawan, masaya. Yun ang ina-expect ko eh. Pagdating mo, bilang miyembro, nagsasalita si Rodante Marcoleta doon. Si dating Pangulong Duterte, pinatawag nila sa Kongreso. No? Hinayaan nila na puro lang yung kalaban ni Duterte ang ipatawag doon at pagsalitahin. Ayaw nilang ipatawag o hindi nila pinatawag yung mga PNP chief. Wait lang, boss. Paulit-ulit ang pagpapatawag kay Bato de la Rosa, no? Paulit-ulit ang pagpapatawag kay Bongo para ipaliwanag. Pero hindi ho pumupunta. Di ba? Sabi ng miyembro, hala, akala ko ba para sa kapayapaan tong ano? Di ba? Mamaya natin ituloy yan dyan. Ito yung sagot ni BP Sara. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya at ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng bansa. Yung kapayapaan. Iba kinapuntahan ng kapayapaan, ano? Birahin ang gobyerno. Birahin ang Quadcom. Anyway, ang sasagot lang naman ni BP Sara dyan, it's either okay siya, no? Kung talagang isa sa puso niya, yung sinasabing kapayapaan, okay ho ako, open po ako sa kapayapaan. No? Na magkaayos kami ng ating Pangulo. Yun naman dapat ang isagot niya eh. Pero ang pagsagot niya ho, mga bossing, parang pinagmumukha niya na talagang, eto, i-impeach niyo ako sa ganitong daming katao na sumuporta sa akin. No? Ganun, which is, lahat naman po tayo, ganun yung naramdaman natin, mga kababayan. Pero sabi ko nga po sa inyo, no? Kahit umabot ng 10 milyon, sobra-sobra na yan, ha? Napaka-exage na yung sinasabi kong bilang na yan, ha? Diba? Lakpas-lakpas na huya sa kalahati. Lagpas na po ya sa 4 na doble. Kahit umabot ng 10 milyon, mga bossing, tutuloy pa din po yung mga impeachment niyan, yung mga reklamo niyan. Ano po? Diba? Kahit magkabati sila ni Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy pa din po yan, mga bossing. Wala pong magbabago dyan. Ano ho? Tuloy natin. The religious group has been conducting the National Rally for Peace to express support for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. stands against the impeachment move against Duterte. Sa gitna ng
Ayan na. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at pagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Ang pinagkakaisa nila, ang gusto nilang pag-isahin at pagbatiin, ikaw at ang presidente. Di ba? Pero yung ganyang estilo ng vice-presidente, mga kababayan, nakikita ko talagang malabo at imposible na magkaayos pa. No? Imposible at malabo na magkaayos pa, mga kababayan. Hindi naman sa Pangulong Bongbong Marcos nag-umpisa yan eh. Sa kanila nag-umpisa yan, mga boss eh. Alam nyo, bago pa lang mag-eleksyon, meron ng umalingaw-ngaw no? Sabi, papayag sila yan. Maging vice-presidente sila. Pero, kapag dating ng paglagpas ng 2 taon, tatrabahuhin na nila si BBM. Pababagsakin na nila si BBM. Bakit? Pag hindi pa lumalagpas ang 2 taon at napababa nila si PBBM, si Inday Sara Duterte hindi na pwedeng mag-re-elect. Ano? Kapag naman lumagpas na ng 2 taon sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos, si Inday Sara Duterte pwedeng mag-re-elect. So mahaba yung kanyang panahon. Kailangan na dahil ang dami ng masyadong naiimbestigan at ang dami ng hirap silang sagutin. Kaya mga nagmamadali na din mga kababayan. Diyo ba? Umalingaw-ngaw yun. Hindi ko pinaniwala. Sabi ko, hindi, mukha namang matibay itong unit team na to eh. Bago parang 1.5 taon nakalipas, ayan na. Inumpisahan na ng dating Pangulong Duterte yung pagbanat. Inumpisahan na ni Duterte yung pagsigaw ng bangag. Meron tayong bangag na Pangulo. Ang mga gano'n, di ba? Sabi ko, bakit gano'n? Wala pa namang wala pa naman 2 taon. So, ibig sabihin, kung sakali na mapabagsak nila, mapababa nila ang presidente nun, hindi na makakapag-re-elect si BP. Marirealize mo, no, hindi pala kakayanin nung 6 na buwan lang. Kaya kailangan mag-umpisa sila agad-agad. Di ba? Mag-umpisa sila agad-agad. Sabi ni Champ Ole, breaking news, Dado, sinampahan ng inciting to sedition by General Torre. Ayan daw, Jordan G, pakihanap niyan and pakisend sa akin nang makita natin si Dado. Nako, gusto ko yan. No? Kung sakaling totoo yan, maganda yan. No? Ayos yan. Makita natin yung tunay na tapang ni Dado. Ibang klaseng magano yan eh. Ano tawag doon? Ibang klaseng maghamon yan.